Welcome again to my vlog. So today is Sunday and mommy is busy kasi nagluluto na ako ng lunch namin. And mamaya 2 PM is pupunta kami ng city kasi magsisimba kami. While daddy is sleeping kasi panggabi ngayon si daddy. 6 PM to 6 AM siya. So natutulog pa siya sa baba. And andito yung mga anak ko. Si Alicia naglalaro. Kuya is watching. Nagwa-watch siya ng TV. Here I am. Nagluluto ng adobo para sa lunch namin ni Kuya. I don't know kung kakain si Daddy. Si Daddy ay nag-diet ngayon. Nag-carnivore diet siya. So, ang ganda ng diet niya ngayon kasi sobrang pumayat na talaga siya. As in, payat na payat. And then, kuminis yung mukha niya. And then, as in, maganda. So, I'm planning na pag manganak na ako, pagkatapos ko mag-breastfeed, ay, yeah, gagawin ko din yung carnivore diet. And Alicia is walking! She barely crawl na. She always walk. Good job! That's my baby. Say hi! Hey, hi! Nakakatuwa to kasi pag nag-vlog ako is tumitingin siya. So, hindi ko alam kung gusto ba niya yung ginagawa ng mami niya o bakit nagsasalita yung mami niya mag-isa. Hey, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Pag ganito guys na si daddy ay panggabi, lagi talaga kami sa city nagsisimba kasi ang mass dito sa town namin na tinirhan ngayon is ang mass lang is 9 AM. So mamaya papasok na naman si daddy ng 6 PM to 6 AM. So kailangan namin mag-adjust. Hindi naman po pwede hindi kami magsisimba kasi syempre pangit din pag hindi kami nagsisimba. So, bumabiyahe talaga kami. Kahit isang oras sa biyahe talaga. So, guys, ang daming ganap. Like, this month, it's gonna be a busy month for us kasi maglilipat na naman kami. Lilipat na naman kami ng city kasi may magandang offer yung office ni husband ko sa main building. So, nandito kami sa maliit na town sa Manitoba ngayon kasi nandito nga yung work niya. Malapit siya dito. But now is lilipat na naman siya doon, which is thanks God kasi sa 5 nila nag-apply is siya lang yung tinawagan and we're so happy kasi at least babalik na naman kami ng city, which is good kasi maibabalik namin si Ethan sa private school. And then if Alicia is mag-aaral na is doon din siya sa Catholic school. Kasi gusto talaga namin ni Kevin na mag-Catholic school yung mga bata. Kasi na-experience na namin kasi nakita na kasi namin yung result and yung difference ng public at saka private. Di bali nang magbabayad kami, at least worth it naman. Lalo na sa behavior ng anak namin is may difference talaga. And which is ayaw namin ipagdamot sa anak namin. Kasi basta long story kasi baka mabash na naman ako. Bakit ko ipa-private yung mga anak ko, ganyan. So yeah, babalik kami ng city. So ngayon is busy ako maghanap ng mga apartment na malilipatan namin. And I don't know. Hindi ko alam kung ano yung uunahin namin mag-asawa kasi marami din kaming i-give up. So marami kaming i-give up. So we're planning na kasi total ako hindi pa naman ako mag-work. I don't know kung kailan pa ako magbabalik ng work. So either babalik ako after 5 years pa kasi kawawa naman yung mga anak ko kung magdi-daycare sila. Ay nagko-compute na din kami mag-asawa. Kung mag-work ako, worth it ba? Or mapupunta lang din sa daycare yung sahod ko. So, yeah, alam nyo kung mag-work ako, yung sahod ko, more than pa ang mababayaran namin sa daycare. So, naisipan namin na, muna ako sa bahay. Stay at home mom muna ako. Ganyan siya lagi. Nakatingin kay mami pag nag-vlog. Say hi! Hi!
Diba? Kawawa din pag pag idadalhin ko siya sa daycare. And nandito pa si Bunso, silang dalawa ang aalagaan ko. So, imagine mo, merong dito, merong mga daycare dito na may subsidy like $10 daily, but kailangan pa mag-waiting list pa. So, ang sabi nila is 1 to 2 years yung waiting. So, kung hindi kami magsa-subsidy, ang bayad nun is $40, minsan $45 a day. So, di ba, lugi. So, yun nga. So, ang kailangan namin i-give up is yung mga sasakyan namin. Kailangan namin mag-isang car muna kasi pag pupunta kami ng city, hindi namin alam kung merong mga overtime si daddy and mas mahal kasi ang apartment doon. As in, mas mahal talaga ang apartment doon. So, para hindi kami yung saktuhan lang, para din may ma-save kami. So, i-give up namin yung isang car and then magmamaliit na car na muna kami. So, that's why sobrang busy namin ngayon kasi naghahanap kami ng ng mapapatrade namin yung mga sasakyan namin. So, yeah. So, para lang talaga na makuha namin yung full-time job doon sa downtown ni daddy, kailangan namin i-give up kung ano yung dapat i-give up namin para lang hindi kami alam mo yung kulangan sa budget. Kasi ang mangyayari kung hindi namin i-give up ang sasakyan namin, makukulangan kami sa budget at mahihirapan si daddy. Kung may overtime man, at least mapupunta siya sa savings namin or sa mga needs ng mga bata. Alam mo yun. So, yeah. And mas maganda din na lumipat kami bago ako manganak kasi hindi din namin alam kung ano yung situation ngayon dito sa outside ng Winnipeg. Pag winter, hindi pa namin alam kung marami bang snow or anything. So, kailangan by December, makalipat na kami. Hindi pa nga kami nakapagpaalam dito sa tinitirhan namin kasi nga wala pa kaming nahanap. So, kailangan by next week meron na kaming mahanap na apartment. So, I hope na meron kaming mahanap. So, ang target namin is doon malapit sa work ni daddy and malapit sa Holy Cross. Kasi at least pag if ever na kailangan lang namin maglalakad lang kami ni Ethan. Yung, alam mo yung walking distance. Ang kagandahan lang kasi sa area na yun, malapit na yung grocery, walking distance na lahat, as in lahat. And then, yeah, bahala na talaga. Tapos, if ever na babalik na ako sa work, ako na lang yung kukuha ng sasakyan para sa akin. Kasi mahirap kasi talaga mag-bus. Siguro by that time, may ipon na kami para, alam mo yun, yung makash ko yung car or anything. Basta sabi ko kay daddy, hindi ko naman kailangan pa ngayon kasi nga, nasa bahay lang naman kami palagi. If ever lang na mag-work na ako, tapos yung mga bata, like si Alicia, so si Bunso mag-aaral na, kailangan ko na ng car. Kasi ang mangyayari ngayon, hindi ko pa alam. Basta focus muna kami na maghahanap ng apartment na malilipatan as soon as possible talaga. As in, kahit bago ako matulog, yun ang hinahanap ko palagi. Kaya, alam mo yun, yung isip ko talaga is busy talaga. Kasi alam mo, ang paglilipat dito, napakahirap. Ang daming proseso. Like, maghahakot ka pa. Kailangan mo mag-change address. Kailangan mo gawin lahat yun. Kasi kung hindi ka mag-change address, yung mga mail mo mapupunta sa dito. Hindi ko i-change address. Like, pati yung health card namin. Yung mga ganun. Basta ang daming proseso pag maglilipat bahay. Kaya nakakapagod. Pero that's fine. At least, mas maganda na yung opportunity ni daddy sa city, and for me also, kung babalik ako ng work, mas madami akong opportunity doon sa city. Oh, malapit na siya. Ang gagawin ko adobo kasi nito is yung dry na adobo. Yung Bisaya style na adobo, yun ang gusto ko.
Yeah, ganyan siya. Kasi ang toyo na gamit ko is Kikkoman. Wala na kasi akong dato puti. Ay, di pa siya ganun ka-dark. Ito na naman yan. Lumalambitin ka na naman. Nagluluto si Mami. Mayayay ka dyan. Ay ka na. Ay ka na. So, ganito ang gusto ko na adobo, guys. Yung tuyo siya. Tuyo na may konting mantika. Masarap yan. Ako ng reading ng kuryente namin, guys. Ito yung meter. So, nasa unit 22 kami. Ayan yung reading. Ito yung ilalagay ko sa app. Wait, kasi ako naka-reading. Dapat nung November 1 pa ako mag-reading. Tinatamad akong lumabas kasi napakalamig na dito. Sobrang lamig and maulan kami. Buti nga hindi pa nag-i-snow ngayon. Pero maulan hanggang bukas yung ulan. Hindi naman sumayaw. Mag-jacket ka na kasi.